Itatry namin yung container na Felix Cargo. Ang sukat nito ay 24-24 by 38. Little less than 24-24 by 38. So, nabili namin tong isang container ng 13 dinar, 13.5. Tapos, pag isi-send mo na siya, 41 BD. Malaki din siya. 24, height niya 38. Yan yung mga ilalagay natin. So, titingnan natin kung aabot talaga siya sa Pilipinas. Matibay naman siya, para medyo makapal. Pero ito, yung takip niya manipis, mas lalo pag nainitan. Katulad nung kahapo, nung dineliver nila to. Mainit yung drum, pati ito, oh. Parang lumambot siya sa init. Oh. Lumalambot siya sa init. Hindi siya masyadong makapal. Manipis lang yung takip niya. Ano ba mga ilalagay natin? Gatas, Colgate, pasta, washing powder kasi mahal ang washing powder sa Pinas. Naglagay kami ng 1 bucket paint, white paint. 18 liters yan. Ang ordering sana namin yung box kaso for sure bibigay yung box dito sa paint kasi mabigat. Yung 18 liters. Ito na. Kinakarga na po ang ating washing powder ni Mr. Tide washing powder. Nabili ko lang siya dito ng 4 BD, 7 kg na. So, dalawa ang binili natin. Tide. Ito naman, washing powder din lahat. Maganda to, marami kang mailalagay. Yung pinakang jumbo box nila, pag sinend mo, 40 BD. Ito 41. So, 1 BD difference lang. Ang malaki lang yung diferensya pag bibili ka nito kasi 13.5. Tapos, yung box naman, nasa 2.5 lang. Polythene. Ito naman, binili namin sa IKEA. Magaling yan si Mr. Magsalansan. Pagsisiksikan yung gamit. So, pabakasyon kami ng November. Tapos, ito namang cargo. Isisend namin 2 months before. Ngayon ay August 29. August 30. So, titingnan natin kung kailan siya makakarating sa Pilipinas. Mauuna ba kami o itong cargo? Wala namang liquid dito, kundi yung pintura lang na 18 liters na nasa baba. Siyempre, ang tools, hindi rin makakalimutan. At merong patalastas na bata. Kailangan pag busy ka, busy din siya. Ito malalaman yung hindi siya makapal kasi yan, hindi siya pantay-pantay. Manipis. Takip na. Ha? Yeah. Where is that Amar? I took so many items. Yeah. Made in KSA. Hindi ko alam kung ilang liter tong galon. Really, here I need one packet of nails. Where did you put? Update, malapit nang mapuno. So, nilagyan nga namin itong butas ito ng mga kahoy-kahoy na dadalhin din namin. Give me that, bring me. Dad, bring me. Bring me. Okay, Daddy. Thank you, darling. First you need to pay. First you need to pay. This is
Daddy don't have money to pay. I can pay you. Here you go, bayad. Thank you. Thank you. Welcome. Daddy, it's very good. Got money pay. Give me that. Almost. Right? You need to pay. I want some. Mommy, I want some. Some. So, at ito na nga, after ng ilang araw, ay isisend na namin yung drum. So, ang gagawin lang nila sa container, guys, lalagyan lang nila ng tape, yung pinakantakip niya, tapos bago siya lagyan ng tape, meron siyang lock. Yung lock sa kanila, kapag sa kanila ka bibili 1 BD, pero pwede ka rin namang bumili sa labas. Tapos meron din silang sticker. Yung sticker naman, kung saan mo ilalagay yung address mo, tsaka yung pangalan, yung details ba. 100 fills per sticker naman sila. Nag-avail nga ako ng lock sa kanila na 1 VD yata, na 1.1. Tapos yung sticker, 100 fills, kaso hindi nadala. So sila na raw ang magdidikit. Gusto ko nga sana lagyan ng plastic para hindi rin sana magasgasan yung drum kasi sayang naman magagamit pa sa Pinas pagdating ng Pilipinas, 'di ba? So sinend namin siya ng mga September, second week yata siya na September. So ang sabi nila darating daw siya sa Pinas na mga January na. Pero nung chinek ko yung yung tumawag ako sa kanila after ko ngang isend to, 1 week nung tumawag ako sa kanila, sabi nila ang estimate daw na dating ng Pilipinas ay November 6 nga daw. So ayan, pagkatapos nga yan, may bibigay sila sa yung resibo for your reference na pwede mo rin siyang gamitin pagpa-follow up kung nasa na nga ba yung cargo na sinend mo sa kanila. Yun lang.